Magandang araw po, teachers! Welcome back po dito sa Learning Pal, ang kasama nyo sa inyong online distance learning journey na magbibigay kaalaman sa mga online learning tools. Kaya mag-subscribe at i-hit lang ang bell ng ating YouTube channel para ma-update tayo sa mga bagong mga learning videos. Good day po, teachers! Ngayon po ay tuturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng quiz competition na tiyak na kagigiliwan ng mga estudyante gamit ang Mentimeter. Ang una po nating dapat gawin ay pumunta sa Mentimeter. I-type lang po sa ating browser ang www.mentimeter.com. Tapos, i-press po natin ang Enter. Kung wala pa po tayong account sa Mentimeter, pwede po tayo dito mag-sign up. Click po natin yung sign up. Pwede po tayong mag-sign up gamit ang ating Facebook account o Google account. Pwede din pong maglagay na lang po tayo ng mga impormasyon dito sa baba para makapag-sign up po. Dahil meron na po akong account sa Mentimeter, ako po ay magla-login sa aking account. Ganito din po yung gagawin nyo pag may account na po kayo, login na lang po sa Mentimeter. Pag nakapasok na po tayo sa homepage ng Mentimeter, nakikita po natin yung iba't ibang mga parts ng ating homepage. So magsimula po tayo dito. So ito pong icon na to, ito po yung ating profile ng ating account. So, ito po yung settings, and then yung mga subscription, then payments kung nakapag-subscribe po tayo. Ngayon, kung gusto po natin mag-upgrade ng ating plan, pero I suggest na ang kunin lang po natin ay free na plan because andun na po lahat yung ating mga kailangan na pwedeng magamit sa ating online class. Pero kung meron po tayong konting pera, pwede po tayo mag-upgrade. Pero po, nung nag-sign up po tayo, piliin po natin yung free plan. So, back po tayo sa homepage ng Mentimeter. Okay, dito naman po sa may bandang kaliwa, so makita po natin yung My Presentations. So, wala pa po tayo nagagawang mga presentations. And then, inspiration, nandito po yung mga pwede po nating magawa or yung mga ideas na pwede nating magawa sa Mentimeter. So, pwede po natin i-check yan dyan. So, gumawa na po tayo ng ating quiz competition gamit ang Mentimeter. So, una po is sa ating My Presentation. Click po natin yung New Presentation. Mapapansin po natin na maraming mga tabs or parts ang ating presentation. Huwag po tayo ma-overwhelm dahil paunti-unti maintindihan po natin lahat yan. Doon po muna tayo sa pinakasimple po. Una po ay yung sa kaliwang bahagi sa may taas po. Pwede po natin lagyan ng name ang ating presentation. Ilagay po natin Quiz 1. Mapapansin po natin na nag-automatic save po siya. Ito naman po yung slide ng ating presentation. Para po siyang PowerPoint. Sunod po ay pumili na po tayo ng type ng ating presentation. Meron pong iba't ibang question types. Tulad ng multiple choice, word cloud, open-ended at marami pang iba. Depende po yan kung saan po natin gagamitin. Nandito din po yung content slides at advanced questions. Pero ang focus po natin at gagawin ay ang quiz competition. Sa quiz competition po, may dalawang type tayo na pwedeng pagpilian. Pwedeng select answer like multiple choice at type answer kung saan dapat ibigay yung tamang sagot. Piliin po natin yung select answer.
pagtapos na po tayo pumili ng type ng ating presentation, sunod naman po yung content. So, dito po natin ilalagay yung mga laman ng ating presentation. So, dito po sa content, ilagay po natin yung ating question. So, halimbawa po, what is the capital of Japan? Tapos po, maglagay po tayo ng mga option. So, ilagay po natin dito or mga pagpipilian. Jakarta, Manila, Kuala Lumpur. Pag kulang po yung option, pwede po tayo dito po sa add another option. Dagdagan po natin, lagay po natin is, let's say po is Moscow. Pag okay na po, pumili na po tayo ng tamang sagot. So, gagawin po natin yan sa pag-click dito po sa may tabi ng ating choices. So, ang tamang sagot po, ay wala palang tamang sagot. Ilagay natin Tokyo. So, click po natin yung tamang sagot. Tapos po, pwede po tayo maglagay ng image na tungkol po dun sa ating question. So, click po natin itong image. Tapos, sabi rin po dito, drag or drop or click here to upload image. So, click here. At hanapin po natin sa ating file or documents yung gusto po natin gamiting image or picture. So, save po natin. So, lalabas po yung image na to sa ating mga students. Next po is tong time to answer. So, ito po yung time na dapat makasagot po yung ating mga students. So, pwede po natin taasan dito or pwede rin pong bawasan. So, depende po yan sa kung mahirap po or madali yung ating question. And then, pwede rin po natin i-move itong button. So, itong button na po ito, pag naka-click po is yung estudyante na mas mabilis sumagot, mas makakakuha ng mas mataas na points or score. So, i-click po natin yan para sagot ng mas mabilis. Tapos po, pwede po tayong pumili ng background music para sa ating presentation. So, for example, po ito, pipiliin ko po ito. Para habang lumalabas po yung question, meron pong background music yung ating quiz. And then, next po is itong leaderboard. So, nakalagay rin po yan dito sa slide 2. So, after every question po, may lalabas po na leaderboard. So, doon po makikita ng mga students kung sino po yung nangunguna sa ating mga students pagdating po sa scores nila sa quiz. So, every question po, lalabas po yung ating leaderboard. So, next po is magdagdag po tayo ng additional question. So, click lang po natin tong add slide. So, mapapansin po natin na nagkaroon po ng bagong slide po dito. So, ganun lang po ulit yung ginawa po natin ng una. Piliin po natin yung quiz competition. Tapos po, ilagay po natin yung question po natin ulit. So, ang question po natin is, what is the capital of the Philippines? So, ulit po, maglagay po tayo ng mga options. So, sulat po natin ulit, Jakarta, Tokyo, Moscow, and then, ulit po, para po magdagdag ng another option, click lang po itong add another option. Lagay po natin yung Manila. And then, wag po natin kalimutan palagi na i-check yung tamang sagot.
So, kung gusto po natin maglagay ng image, pwede rin po. And then, pwede po tayo mag-increase yung time to answer ng ating mga students. So, faster, correct answers get more points. Then, same music po. And then, meron ulit pong lalabas na leaderboard. So, ganoon lang po yung proseso po ng paggawa ng quiz competition. So, make sure po na yung ating pong mouse is nakaklik po dito para pag nag-add slide po tayo is lalabas na po yung additional slide. Pwede po tayo gumawa ng kahit ilan na question sa quiz competition. Ang sunod naman ay paano natin siya i-implement sa para ma-implement ang nagawa nating quiz sa Mentimeter ay punta tayo dito sa share. Tapos, pwede natin siya i-share sa ating mga students kung gagamit sila ng voting code na enter nila sa mentimeter.com. Or, ang pinakamadali po is i-highlight po natin or i-copy po natin itong voting link at ilagay po natin sa ating Google Meet, sa chat box ng ating Google Meet. Tapos, sabihin po natin sa mga bata na click the link of the of our quiz on the chat box. Pag tinik po yan ng ating mga estudyante, so ganito po yung lalabas kung ang gamit po nila ay laptop or computer. So, ang nakalagay po is the quiz is not open. Please wait for the presenter to activate it. So, back po tayo sa ating Mentimeter na presentation. Then, click po natin itong present. Okay, so next po ay lumipat na po tayo sa susunod na question. So, ganun din po. I-click po natin yung right arrow sa ating keyboard para mag-next. So, mapapansin po natin na lalabas po yung leaderboard. So, dito po nakalagay po kung sino po yung mga students na mas mabilis sumagot na mas makakakuha ng mas mataas na scores. So, ganyan po yung itsura ng leaderboard. And then, ulit po, i-click po natin yung right arrow sa keyboard para mag-move po sa next question. So, ito po yung view na makikita po ng ating students sa kanilang laptop or computer. And then, magkasagot po sila. And then, malaman po nila kung tama po. So, dito po, wrong po yung answer na nilagay natin. So, papansin po natin na may isa pong sumagot ng Manila, may isa pong sumagot ng Tokyo. So, pwede po natin maging basis yan for discussion.
And then, every after question po, lalabas po yung ating leaderboard kung saan may engganyo po yung mga bata na magsagot ng mas mabilis para mas makakuha po sila ng mas mataas na score at mag-top sa ating leaderboard. And then, sa last question po, question number 3. So, same procedure lang po. Lalabas po ang question. So, kailangan mabilis sumagot. Then, after that, so, pwede po natin sabihin sa mga students na para makita po nila yung leaderboard, pwede po nila i-click yung ating Google Meet kung saan po tayo nagpe-present. So, lalabas pa rin po yung graph ng ating leaderboard. Tapos, malalaman na po natin ang ating top student sa ating quiz competition sa Mentimeter. So, yun lang po, teachers. Sana po nakatulong po ito para maengganyo po tayo kung paano po gumamit ng Mentimeter as quiz competition sa ating online class. Reminder lang po, teachers, na pag gagamit po ulit tayo ng Mentimeter at ito po ay gagamitin natin sa iba po nating mga sections. So, pag-click po natin ng Your Presentations, and then, o-open na po natin yung quiz natin sa ating mga estudyante. So, kapag ito po ay gagamitin natin sa iba pang sections, wag po natin kakalimutan na i-check maigi yun nandito po. So, papansin po natin na may nakalagay po na download results or reset results. So, pag gagamitin po natin sa ibang section, lagi po natin i-click yung reset results. Tapos, i-click po yung all slides. Tapos, i-click po natin yung reset results. So, para po magsimula po sa pinakauna yung ating presentation sa ating bagong section. So, wag po natin yung kalimutan, teachers. So, thank you po, teachers, sa inyong time. Sana po meron po tayo natutunan kung paano po gamitin ang Mentimeter sa quiz competition as formative assessment or summative assessment. So, yun lang po at maraming salamat. Kung nagustuhan niyo po itong video, please like and share. And comment kung may mga questions po tayo. Muli, maraming salamat po. For more learning videos and tutorials, CPD seminars and webinars, DepEd news and updates, and new trends in education, subscribe and hit the notification bell of our YouTube channel. For more learning resources, join my Facebook group. Stay safe po and God bless. Happy learning, pals!